So mga bagay na kailangan mong gawin kung ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa iyo. Alam niyo mga kamamay, napakarami ng mga lalaking ganyan. Lalo na kung halimbawa nakuha na nila ang gusto sa inyo at ganon kadali niyong ibinigay sa kanila. Well, yung iba talaga bigla na lang mawawala. Yung iba talaga hindi na lang magpaparamdam. At yung iba talaga, hindi mo na alam kung anong gagawin pero lumalayo sa inyo kapag nangyari yan. So sa video ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong gawin kung halimbawa ang isang lalaki ay tinitiis kayong i-message. Hindi nagpaparamdam kahit na ang dami nyo ng message, chat sa kanya, tumatawag na kayo, hindi naman sinasagot. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, kung gusto mo ng way o ng paraan ko kung paano ako magbigay ng advice, isa lang palaging hinihiling ko mga kamamay. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa mga videos na ginagawa ko. Malaki kasi ang may tutulong yan mga kamamay para sa ating channel. So huwag na natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki kung ito ay tinitiis ka o hindi na siya nagpaparamdam sa iyo? So number 1, maging abala muna sa ibang bagay. Tandaan niyo mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay hindi na nagpaparamdam sa iyo, huwag ka munang magpapanik. Huwag mong ipapakita sa kanya na gutom ka sa kanya. Ang ibig ko sabihin, huwag mong ipaparamdam, huwag mong ipapakita na malaki ang kawalan niya sa buhay mo. Kamamay, bakit ba? Masama ba na hindi ipakita sa kanya kung talagang kailangan ko talaga siya? Mga kamamay, okay lang na hanapin yung isang lalaki pero huwag kayong magmumukhang naghahabol sa kanya. Sapagkat ang isang lalaki kapag ka nalaman niya na mayroong isang ikaw na nagiging kawawa kapag ka hindi siya nagpaparamdam, sigurado ako, lalo lang yang lalayo. Lalo lang yang magpapa-spoiled sa inyo. Kaya mga kamamay, kung ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa inyo, maging busy ka muna. Para sa ganon, mabaliktad ang mga pangyayari. Mabaliktad kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Kamamay, paano mangyayaring magiging baliktad? Paano mangyayari kung hindi ako magpaparamdam? Siyempre mga kamamay, kung dati, ikaw yung naghahabol. Kung dati, sa bawat pag-iwas at hindi pag-message ng isang lalaki, ikaw yung nagmamakaawa. Ikaw yung lumuluhod. Siyempre magtataka yun. Magtataka yun kung bakit hindi mo na yung ginagawa sa kanya. Bigla ka na lamang hindi nagparamdam din sa kanya. Bigla ka na lamang tumigas ang puso. Bigla na lamang ding nagbago ang ihip ng hangin. So ngayon magtataka yan. Ba't kaya yung babae na to hindi na naghahabol? Dati-rati naman pag hindi ako nagparamdam ng isang linggo, hindi na mapakalito sa kanya kinakatayuan. Abot-abot na ang message niya sa akin, tumatawag pa. Pero bakit ngayon hindi na? So ngayon, ikaw ang iisipin ng isang lalaki. Ikaw ngayon ang magiging laman ng utak ng isang lalaki dahil sa mga bagay na hindi siya familiar. Hindi siya pamilyar na hindi ka nagme-message. Okay? Hindi siya pamilyar na hindi ka nagmamakaawa. Kaya mga kamamay, kung hindi ka muna magpaparamdam at magiging busy ka sa sarili mong ginagawa, sa sarili mong racket, okay? Maraming mga bagay na maaari kang gawin na makakatulong lalo na sa iyong sarili. Magpayaman ka, magnegosyo ka, o kaya magtrabaho ka, sumideline ka, magpaganda ka para lamang hindi mabaling ang atensyon ninyo sa isang lalaki, gawin nyo lahat. Para sa ganon, hindi isipin ng isang lalaki na malaki ang kawalan niya sa buhay nyo. Kaya bilang isang babae na mataas ang value pagdating sa isang lalaki, hindi kayo magmamakaawa at hindi kayo magsasad girl sa kanya. Okay? Kailangan nyo muna na unahin yung mga bagay na makakatulong sa inyo bago nyo habulin ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung hindi na nagparamdam ng isang lalaki, stay calm at mag-focus ka muna sa ibang bagay. So number 2, itigil mo rin muna ang pagme-message sa kanya. Mga girls, ang hirap sa inyo. Masyado kayong kumakagat, okay, sa patibong ng isang lalaki. Kapag kasi lumayo ang mga yan, hinahabol nyo na kaagad.
Hindi na kayo mapakali. Puro chat, puro message, babat-batin nyo na ng message, hindi na nga nagre-reply, hindi na nga sinisin. Pero patuloy pa rin kayo at nagbabaka sakali na baka isin at i-message ulit kayo. Manumbalik ang dating pagmamahal, ang dating pagtingin, ang dating trato sa inyo. Well, mga kamamay, kung hindi na nga nagpaparamdam, ibig sabihin, hindi ka na niyan gusto. Hindi na nga nagpaparamdam, hindi ka na priority. Hindi na nga nagpaparamdam, may pinagkakaabalahan na siya. Kaya mga kamamay, mag-chill ka lang dyan, stay put ka lang dyan, kumalma ka lang dyan. Sa madaling sabi, kung hindi na nagpaparamdam ang isang lalaki, wag mo na rin munang i-message. Magpahinga ka naman. 20 na nga yung message mo sa kanya, ni isa wala pang nire-replyan at sinisin. Tapos magsesend ka na naman ngayon. Nagmumukha ka lamang timang sa ginagawa mong niya, kamamay. Hindi mangyayaring tataas ang value mo sa isang lalaki kung palagi mong ipinakikita na siya ang kailangan mo, na siya ang buhay mo, na siya ang kasiyahan mo, na siya ang kakulangan sa hindi mo mabuo-buong mundo. Mga girls naman, tumigil kayo sa paghahabol sapagkat mga babae kayo at may halaga. At ang mga babaeng may halaga, hindi sila ang dapat naghahabol sa isang lalaki. Hindi sila dapat ang nagmamakaawa sa isang lalaki. Mga girls, kung alam niyo na hindi na nagpaparamdam, hindi na nagme-message at binabaliwala na kayo ng isang lalaki, wag niyo na rin muna silang i-message para makita niya yung mga message mo na iniwan kapag na-miss ka niya. Alright? So next, bigyan mo siya ng time para mag-isip at makapag-isip. Tandaan niyo mga kamamay, baka sa inyong relasyon masyado ng toxic. Baka ang inyong relasyong dalawa masyado ng lamang na ang lungkot at away. Kung kaya't ang isang lalaki ay hindi na nagparamdam, hindi na nag-message sa inyo sapagkat sawang-sawa na siya sa ugali mo. Sawang-sawa na siya sa mga routine ng inyong pag-ibig o ng inyong relasyon. Kapag nanawa kasi isang lalaki, talagang tatakas siya hanggat makatatakas. Hindi siya magpaparamdam, no contact rule ka niya, talagang hindi mo na siya, ibig sabihin, hindi mo na siya makukutap-tapan. Kaya mga kamamay, kung sa tingin mo ang isang lalaki ay hindi na nagpaparamdam sa iyo, kailangan bigyan mo siya ng time para mag-isip. Mag-isip kung tama pa bang balikan ng inyong relasyong dalawa. Hayaan mo muna siyang mapag-isa, hayaan mo muna siyang maliwanagan. Baka kasi mamaya, kailangan niya lamang na magpahinga, magmuni-muni, okay? I-analyze ang lahat kung worth it ka pa ba talaga. Diyan kasi sa oras na ibinibigay nyo sa kanyang mga kamamay, diyan na napag-iisipan ng maayos sa mga bagay-bagay. Hindi siya nabibigla, hindi siya nadadala lang ng emosyon. Okay? Kapag ka nag-isa yan mga kamamay, po pwede yung humingi ng payo sa kanyang mga mahal sa buhay. At doon sa payong yun mga kamamay, makakatulong yun upang isummarize lahat ng kanyang nararamdaman, lahat ng mga nangyayari sa inyong relasyon, at para maliwanagan. Kaya mga kamamay, sa ngayon, magbigay muna kayo ng oras para mag-isip ang isang lalaki at makapag-isip. Alright? So next, ibuhos ang luha sa sakit na nararamdaman at huwag kalimutang manalig sa Diyos. Yes, mga kamamay, kung sa tingin mo, ang hindi niya pagpaparamdam sa iyo ay nagbibigay ng sakit, ng pighati sa iyong damdamin, sa iyong nararamdaman, bakit hindi mo subukang ilabas ito sa pamamagitan ng pagluha at pag-iyak? Hindi pagpapakita ng kahinaan at kurawagan ang inyong pag-iyak at pagluha sa inyong relasyon. Normal lamang na ang luha ay pumatak sa mga matang napagod, sa mga matang nasasaktan, sa mga pusong sinugatan. Kaya mga kamamay, tandaan nyo, after ng inyong pag-iyak, huwag niyong kalilimutan na manalig sa Panginoon. Huwag niyong kalilimutan na humingi ng guidance sa Kanya. Alam niyo naman ang ating Panginoon ay walang imposible sa Kanya. Maaari niyang hawakan ng puso at isipan ng isang lalaki upang maliwanagan siya sa mga nangyayari. Kung ikaw man ay babalikan niya, hahawakan ng ating Panginoon ang kanyang puso at isipan upang ibalik siya sa iyo kung talagang worth it pa ang bumalik siya sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, huwag niyong pananawaan ang pananalig, ang pagdarasal, ang paniniwala sa ating poong lumikha. So lahat walang imposible sa Kanya. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mag-message ang isang lalaki sa iyo, manalig ka lang.
Alright? So, ilan lang yun mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi ka matiis na i-message. At kung ang isang lalaki ay hindi na nagpaparamdam sa inyo, yan ang dapat nyong sundan. So, paano mga kamamay? Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Kung sino ka man na na-appreciate ko dito sa ating video ngayon, mag-comment ka naman kung taga saan at kung na-enjoy mo ang video ito. So, paano mga kamamay? Paalam sa inyo.